Kamusta at maligayang pagdating sa video na ito. Ngayon, tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa para sa ating lahat. Kung paano malalampasan ang mga hamon sa pamamagitan ng pananampalataya at determinasyon. Alam kong maraming beses na parang ang buhay ay puno ng hadlang at ang mga mahihirap na sandali ay tila walang katapusan. Lahat tayo ay may kinakaharap na mga pagsubok, emosyonal, pinansyal, pampamilya o maging espiritual. Pero ang magandang balita ay sa tamang paraan at sapat na pananampalataya, kahit ang pinakamadilim na yugto ay malalampasan natin at lalabas tayong mas malakas. Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano magkaroon ng positibong mindset sa gitna ng kahirapan, kung paano ang pananampalataya ang susi sa tagumpay, at kung paano tayo gagabay ng determinasyon kapag parang walang pag-asa. Ibahagi ko sa inyo ang ilang inspirasyong kwento, mga konsepto ng pagbangon at praktikal na stratehiya na magagamit mo sa iyong buhay. Bago tayo magsimula, nais kong tandaan mo ang isang mahalagang bagay. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Lahat na tayo ay dumadaan sa pagsubok, pero ang paraan ng ating pagharap dito ang nagdidikta kung sino tayo at kung ano ang ating magiging katayuan. Kaya kung handa ka na sa paglalakbay ng pagbabago, samahan mo ako at sama-sama nating tuklasin kung paano ang pananampalataya at determinasyon ang magiging sandigan ng ating buhay. Ang unang malaking pagsubok, ang pagkawala. Ngayon, pag-usapan natin ang unang malaking pagsubok na kinakaharap natin sa buhay, ang pagkawala ng seguridad. Maaring ito ay ang pagkawala ng trabaho, pagtatapos ng isang relasyon o ang pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Ang mga sandaling ito ay napakabigat at tila hindi kayang tiisin ang sakit. Pero paano tayo makakabangon mula rito at makakahanap ng lakas para magpatuloy? Dito mahalaga ang papel ng pananampalataya. Kapag may nawala, sa atin normal na makaramdam ng pagkaligaw at kawalan ng direksyon. Pero ang pananampalataya ang nagbibigay sa atin ng patutunguhan. Hindi ko lang ito tinutukoy sa relihiyosong paniniwala, kundi sa pagtitiwalang gaano man kahirap, may mas malaking dahilan ang lahat. Ang pananampalataya ang nagpapaunawa sa atin na ang bawat pagkalugi ay isang pagkakataon para sa paglago. Kung sa gitna ng sakit, mahirap makakita ng liwanag, pero bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na humakbang ng paunti-unti. Ang paggaling ay nangangailangan ng panahon at okay lang iyon. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Tandaan mo, kahit parang ginigiba tayo ng sitwasyon, ang pananampalataya ang nagpapanatili ng pag-asa. Ito ang nagbibigay sa atin ng lakas para muling buuin ang buhay, kahit parang imposible. At ito ang ating tatalakayin ngayon, kung paano natin magagamit ang sakit para lumakas at makahanap ng bagong direksyon. Ang paglalakbay ng pagkilala sa sarili, isa sa pinakamalaking aral sa buhay ay ang pagkilala sa sarili. Kapag dumadaan tayo sa hirap, madalas nating nakakalimutan kung sino talaga tayo. Ang mga pagsubok ay nagdudulot ng pagdududa sa ating kakayahan at halaga. Pero sa proseso ng pagkilala sa sarili, doon natin makikita ang daan patungo sa tagumpay. Nagsisimula ang pagkilala sa sarili sa pagtanggap na tayo ay tao, hindi perpekto. Walang taong hindi nagkakamali. Kapag tinanggap natin ang ating mga limitasyon at kinilala ang ating mga lakas, mas mauunawaan natin ang mga aral ng buhay. Una sa lahat, walang kahihiyan sa pagkabigo. Bahagi ito ng paglago. At kadalasan, sa pamamagitan ng ating mga pagkakamali, natutuklasan natin ang tunay na karunungan. Kapag tiningnan natin ang ating sarili at sinimulang kilalanin kung sino tayo, mas madali nating makikita ang mga sagot sa ating mga katanungan.
Marahil ngayon ay pakiramdam mo ay naliligaw ka, hindi alam ang susunod na hakbang. Pero tandaan mo, kapag kilala mo ang iyong sarili, mas magiging madali ang pagpili ng tamang landas na naaayon sa iyong tunay na layunin. Hindi ito nangyayari sa isang iglap, pero sa pagtitiyaga, pagninilay at pananampalataya makakarating ka rin. Ang lakas ng pananampalataya sa gitna ng pagsubok sa mga panahon ng pagsubok, ang pananampalataya ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata natin. Kapag tila gumuguho ang lahat, ito ang nagbibigay sa atin ng kakayahang makakita ng higit pa sa ating nakikita. Ipinapaalala nito na may bagay na mas malaki kaysa sa atin at nagbibigay ito ng lakas para magpatuloy. Alam kong mahirap panatilihin ang pananampalataya kapag tila walang solusyon. Pero sa ganitong pagkakataon, lalong nagiging mahalaga ang paniniwala. Pinapanatili nitong buhay ang pag-asa na gaano man kahirap may kasagutan kahit hindi pa natin ito nakikita. Ang pananampalataya ay hindi garantiya na magiging maayos ang lahat, ngunit ito ang tiwala na anuman ang mangyari, may kapayapaan at layunin sa gitna ng unos. Tulad ng kasabihan, ang pananampalataya ay katiyakan sa ating inaasahan at patunay sa mga bagay na hindi natin nakikita. Ibig sabihin, kahit hindi natin nakikita ang solusyon, naniniwala tayong may magandang darating. At ito ang nagbibigay sa atin ng tapang para sumulong. Determinasyon ang panggatong ng tagumpay. Ngayong napag-usapan na natin ang pananampalataya, pagtuunan naman natin ang determinasyon. Walang saysay ang paniniwala kung walang aksyon. Ang determinasyon ang nagbibigay buhay sa ating pananampalataya. Na para makamit ang ating mga pangarap, kailangan ng patuloy na pagsisikap kahit pa mahirap. Ang determinasyon ang nagtutulak sa atin kahit salungat ang sitwasyon. Kapag may hamon, malaki ang tuksong sumuko. Pero sa desisyon nating magpatuloy, kahit walang nakikitang resulta, doon natin nakakamit ang pinakamalaking tagumpay. Paano mapapanatili ang determinasyon? Ang sikreto ay ang pagpupursige. Hindi kailangang malaking hakbang agad, basta't may unti-unting pag-usad. Ang mahalaga ay huwag sumuko. Kahit parang malayo pa ang finish line, tandaan mo na ang bawat hakbang ay patungo sa tagumpay. Ang tagumpay at pangwakas na pagninilay sa pagtatapos ng ating paglalakbay, narating na natin ang tagumpay. Pero ang tunay na tagumpay ay hindi lang ang layuning naabot, kundi ang pagbabago sa ating sarili sa proseso. Ang pagharap sa mga hamon gamit ang pananampalataya at determinasyon ay hindi lamang tungkol sa resulta, kundi sa paglago sa bawat hakbang. Ang pangwakas na pagninilay ay simple. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng pananampalataya at determinasyon. Gaano man kahirap ang pagsubok, nasa iyong mga kamay ang mga sandata para malampasan ito. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Sana'y naliwanagan at na-inspire ka ng video na ito. Tandaan, mahaba ang paglalakbay pero bawat hakbang ay aral. At sa huli, ikaw ay magiging mas matatag at mas mabuting bersyon ng iyong sarili. Ngayon gusto kong marinig ang kwento mo. Mag-iwan ng komento sa ibaba. Ano ang pinakamalaking hamon na iyong nalampasan? O kaya'y ano ang kinakaharap mo ngayon? Ligtas na espasyo ito para magbahagi at makahanap ng suporta. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, ipamahagi mo rin sa iyong mga kaibigan at pamilya. Baka kailangan din nila ng mensahe ng pag-asa. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas maraming inspirasyon. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito. Ang kwento mo ay maaaring maging inspirasyon ng iba.